Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Huwebes, Abril 24 tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay kag karon sa aton nga mga pangulong dinalan. Comelec Iloilo 100% na nga preparado sa pag-iwat sa midterm election sa Mayo 12. Walo ka mga lugar sa probinsya hugot nga pagabantayan sang Comelec, PNP kag Philippine Army sa maabot nga eleksyon. Unit nga investigasyon sa pagpangsapote sa isa ka call center agent malapit sa SM Strata ginmando sang ICPO. Pagkasaka kaso sa babae nga nagbai sa traffic enforcer kag nag-live video tapos gin-flag down bangod sa traffic violation ginahandaan sang ICTTMO. Ang mga driver nga nagpositibo sa drug testing mahimo makakasan sang driver's license suno sa Land Transportation Office. Oras alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra duha ka semana na lang antes ang midterm election sa Mayo 12, handa na 100% ang Commission on Election Iloilo sa hiwaton nga eleksyon. Ginpahayag ni Attorney Rainier Laison, Provincial Election Supervisor sang Comelec Iloilo, handa na ang ilatratapan kaupo ng Iloilo Police Provincial Office, Iloilo City Police Office, Philippine Army, kag Department of Education para sa eleksyon sa masunod nga bulan. Pahayag ni Attorney Laison na ginahulat na lang makumpleto ang pag-abot sang automated counting machines, opisyal nga mga balota kag iban pang election paraphernalia para ipadala ini sa kada munisipyo kag syudad sang Iloilo. Magahiwat ang Comelec sang final testing kag sealing sang ACM sa mga voting center sa maabot nga Mayo 7. Sa mga barangay naman nga malayo ang lugar o kung mabudlay ang lagyan, ginpahayag ni Attorney Laison nga hiwaton ang final testing kag sealing sa mga poblasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May 8 ka mga lugar sa Iloilo ang hugot nga pagabantayan sa Commission on Election Iloilo, Philippine National Police kag Philippine Army sa adlaw sang midterm election sa Mayo 12. Ginpahayag ni Colonel Bayani Razalan, Provincial Director sa Iloilo Provincial Police Office, nga mandatory para sa law enforcement na hugot nga bantayan ang tanan ng mga munisipyo kag isa ka component city sa probinsya sa adlaw sang eleksyon. Apang may mga lugar nga magapatuman sang special deployment ng kapulisan bangod sang armed threat kag may intense political rivalry. Pahayag pa ni Colonel Razalan nga i-deploy ang quick reaction team sa 8 ka mga lugar agud bantayan ang posibleng nga hitabo antes o kon ang adlaw mismo sang eleksyon. Samtang ginpahayag naman ni Attorney Rainier Laison
provincial election supervisor sang COMELEC Iloilo nga hindi pa sa karon mahingadlan ang 8 ka mga lugar bangod nga ang COMELEC chairman ang magapublish ang national list. Dugang panilayson nga ginatumod ang 8 ka mga areas matapos ang ginhiwat nga Provincial Joint Security Command Center meetings kay ginatumod ang mga parametro kag konsiderasyon sa pagdeklara sang isa ka lugar bilang areas of election concern. Naisugtan sang COMELEC, PNP kag AFP ang mga 8 ka lugar kag ginpasaka sa Regional Joint Security Command Center nga amo naman na nagpasaka sang National Committee sang listahan. Sa karon wala pa ma-release ang listahan sang 8 ka mga lugar gikan sa COMELEC Central Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginmanduan ni Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada nga maghiwat sang tulid nga investigasyon sa natabo nga pagpangsapote sa isa ka call center agent palapit sa SM Strata sa distrito sang Mandurriao. Sa ginpalabot nga reklamo sang biktima matapos ang iya duty sang kagahon, samtang nagahulat sang pampubliko nga salakyan ginsapote siya sang 3 ka mga sospetsado. Pila sa ulo itsura kang emotional trauma ang naangkon sang call center agent. Suno kay Ligada, hindi pagpahanagutan sang ICPO nga gubon sa mga kriminal ang kalinong kagkatawhay sa syudad. Sa pag-imbestiga sang kapulisan, gina-review sa karon ang CCTV footages kag padayon ang pagtipon sa mga ebidensya agud matumod ang mga suspect kag maaresto para matagaan hustisya ang biktima. Ginpanugyan naman sang ICPO ang publiko nga mangin vigilante kag report gilayon ang mga makaduluda nga aktibidad sa lugar sa pinakamalapit nga istasyon sang pulis ukon sa ICPO hotlines nga mo ang 0908-377-0194 kag 033335-0299. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpasaka sang kaso sa babae nga nakabais sa traffic enforcer kag nag-live video matapos gin-flag down bangod sang traffic violation ginahandaan sang ICTTMO. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Hinahanda na sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang magpasaka kaso sa babae nga nagbais sa mga traffic enforcer ka nag-Facebook Live sa gin-flag down tungod sa traffic violation sa barangay Tabukan, Mandurriao. Ginpahayag ni traffic enforcer Arturo Saonia Jr. nga may natabo nga disregarding traffic signs patapos magliko gikan sa left lane pakadto sa right lane ng babae sa intersection rason nga gintakop. Apang nagpamalibad ang driver sa pagatag sang lisensya sa mga enforcers. Rason nga naglawig sang 4 ka oras ang standoff sa tunga sang driver kag mga enforcers hasta nga ini ang naisyuhan sang citation ticket pagkagabi. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclaay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga driver, sa drug testing sa Oplan Harabas, mahimo makaksan sa driver's license suno sa LTO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mahimo nga ma-revoke ang driver's license sa 4 ka mga driver nga nagpositibo sa surprise drug testing sa giniwat na Oplan Harabas sang LTO kag PDEA 6 sa nagdikad na semana. Ang mga nagpositibo ang ginalakipan sa isa ka taxi driver, tricycle driver, kag 2 ka mga driver sa modernized jeepneys katabahin sang 165 ka mga driver sa ginpadalom sa drug test sa Abril 15 sa Ceres Terminal Tagbakharo kag Mohon Terminal sa distrito sang Arevalo. Santo sa resulta sa confirmatory test at verification sang PDEA, nagpositibo sa illegal nga droga kung siya buang ila urine samples base sa sulat naging padala ni PDEA 6 General Director Melvin Istoque kay LTO 6 General Director Attorney Gadyoso Iluspan II. Ang resulta ang ginkumpirma paagi sa gas chromatography mass spectrometry kabahin sa ginapatuman na standard protocol sa idalom sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang anti-drug operation ang ginpatigayon sa PDEA, Philippine National Police, Department of Health, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kag Iloilo City Government kabahin sang katuyuan suno kay LTO 6 Director Attorney Hiluspan nga napabilin nga hilway sa disgrasya ang mga pasahero kag hilway man sa illegal nga droga ang mga driver sa pampubliko nga salakyan. Inpahayag naman ni LTO 6 Assistant Regional Director Jack Kunlo nga magapadayon ng kampanya sa ahensya para mahilway sa illegal nga droga ang transport system. Bagay nga dapat strikto nga sundon sa mga operators para sa proteksyon sa mga nagabiyahe nga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclaay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agad na pasangkad pa ang serbisyo sa Land Transportation Office sa mga motorista sa Western Visayas, duga nga district offices ang natalana nga pagabuksan sang ahensya sa rehiyon.
Kasunod sang laying nga ginpermahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. lakip sa natalana magabukas ang LTO district offices sa Banwa sang Pototan, San Dionisio sa Iloilo, Ilog, Negros Occidental, kag ang LTO extension office sa Banwa sang San Miguel, Iloilo. Suno kay LTO Region 6 Director Attorney Godioso Hidospan II kag Assistant Director Jack Kunlu, paagi sinimas mapalabot pa sang ahensya ang serbisyo sang LTO palapit sa tawo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hiwato ng opening sang classes para sa school year 2025-2026 sa maabot nga Hunyo 16. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Hernani Escollar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, ginpahayag niya nga ang pagbukas ng klase sa bulan sang Hunyo mas temprano sa pagbukas klase sang school year 2024-2025 ang sabat sa panawagon sa mga stakeholder nga ilikaw ang paghiwat sang klase sa bulan sang Abril kag Mayo kung sa diin mainit katama ang tiyempo. Madumduman nga sa school year 2024-2025 nag-umpisa ang klase sang Hulyo 29 tuig 2024 kag nagtakop sang Abril 15. Pahayag ni Escollar nga sang tinalikdan nga school year may ara sa mga bulutuan nga nagpatuman sang alternative delivery mode kag may iban nga estudyante ang naglain ng pamatyag bangod sang mainit nga tiyempo gani isa man ka solusyon ang pagbalik sa tinumaan nga school calendar o kung pagbukas ng klase sa Hunyo para maamligan ay kayong lawas sa mga learners kag manunudlo. Samtang hiwato naman sa Hunyo 9 tubtob 13 ang Brigada Eskwela kag Enrollment. Magatakop naman ang school year 2025-2026 sa Marso 30. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU ang pagpalawig sa suspensyon sang ila face-to-face classes halin Abril 24 tutob Abril 26 bangod sa mainit nga tiyempo. Bangod sini mag-shift sila sa online classes. Una na nga ginanunsyo sang bulutuan ang pagpaiway sa ila sang face-to-face classes halin Abril 21 tutob Abril 23 bangod man sa mainit nga tiyempo. Magapadayon naman ang pila ka mga nakaschedule nga face-to-face activities basta mas may maayo lang ventilation. Sandig sa datos ang City Health Office, naglabot sa 8 ang heat-related incidents na ginasponderan sa Iloilo City Emergency Operation Center halin sa Abril 16 tubtob Abril 21. Suno kay Dr. Michelle Tanteo Kayongkat, Medical Officer po sang City Disaster Risk Reduction Management Office, sa nasabit nga numero 3 ang hinbawian sang kabuhi kung sa diin isa ka 45 anyos nga lalaki ang duha lunsay senior citizens. Liwat naman nga nagpanumdum ng CSO nga likawan na magwa sa panimalay kung wala man lang sa importante nga transaksyon partikular halin alas 10 sa aga tubtob alas 3 sa hapon. Magsuksok sang mabugnaw, manipis kag light-colored nga panapton kag regular man nga mag-inom sang tubig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na naging turnover ni Iloilo City Mayor Jared Reñas ang 50,000 pesos nga padya para sa naghatag impormasyon nga nagresulta sa pagkakilala sang suspect sa hit and run sa Komisyon Sibil sa Distrito sang Haro. Ginatag sang alkalde ang reward sa concerned citizen sa City Hall sang Miyerkules. Dako naman ang pagpasalamat sa mga biktima sa hit and run incident sa alkalde bangod sa badasig nga pagtudlo sang suspect. Personal laging bisita sa mga biktima nga Sanday Chief Dispatcher Ariel Habal kag Staff Dispatcher Eric Paul Tinsya Gasita ang alkalde sa naligan nga Miyerkules agod magpasalamat sa iya ginatanyag nga padya. Nagpasalig man ang alkalde nga maghatag ang Iloilo City Government sang assistance sa mga biktima agud gilayon sila nga makarecover. Kung matandaan nagtanyag sang reward nga 50,000 pesos ang alkalde agud gilayon nga madakpan ang driver. Samtang nagsungka naman ang suspect sa nagluntad nga insidente sang Martes. Suno sa alkalde nagapakita lang ini nga wala ginatolerate sang syudad ang mga kaangay nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, naglabot sa masobra 140,000 pesos sa kita ang natipon sa giniwat nga Banwa Bugana nga isa ka product bazaar sa Banwa sang Alimudyan sa nagdigad nga Semana Santa. Ang aktibidad nakabulig sa 24 ka micro, small and medium enterprise kag 65 ka mga maunguma sang Banwa. Naibaluan nga lakip sa mga ginabaligya sa Banwa Bugana ang mga preska nga utanon, prutas sa buroso nga mga panyamis, kag iban pa nga processed goods, handmade products kag souvenir items. Katuyuan sa product bazaar, mabuligan ng mga local MSMEs, producer kag mga maunguma nga mas mapakilala ang ilang mga produkto sa
merkado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar sa Minaa Sustainable Livelihood Program Association ang isa ka ecotourism project sa isa ka scenic river sa barangay Minaay, Ibahay, Aklan. Una na nga nagbaton ang asosasyon nga may 29 ka miyembros ang 526,000 pesos nga seed capital fund agud usaron sa konstruksyon sang floating balsa, cottages kag storage facility nga may gear kag materyales nga sarang mausar sa nanuhay-tuhay nga tourism activities. Lakip sa pwede maka-eksperyensya sa mga turista ang authentic local food, floating cottage ride kag makabisita sa bag-ong nadiskubrihan nga kuweba kung sa diin may araman sang local tour guides. Samtang nagpabutyag man sang ilang commitment ang Aklan State University Ibahay Campus sa paghatag sang technical assistance sa tourism practices kag hospitality management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Andi Asukar ginaduso nga mangin model eco site sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Suportado ni Governor Arthur Defensor Jr. ang plano nga himuon modelo sang ecological tourism sa probinsya ang Pandi Asukar sa Concepcion, Iloilo. Kadungan sini naghiwat sang senapol si Provincial Administrator Raul Banyas, kaupod ang Provincial Tourism Office kag mga barangay officials sa Makatunaw, Tambalisa kag Talutuan ang 3 ka barangay nga nahamtang sa isla. Suno kay Banyas, kinahanglan nga maimbentaryo ang mga tourism asset kag ibaluon ang mga kinahanglanon pa sa isla. Ginapaabot naman nga magahiwat-iwat sang senapol ang gobyerno probinsyal para tipunon ang mga plano kag siguraduhon nga ang roadmap nakalinya man sa mga kinahanglanon sa mga pumuluyo sang Pandi Asukar. Para sa Radyo Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga sugura na sang gobyerno ang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sunod sa Tiglikom hiwaton ang pilot testing. Sang baligyan na isang barato nga bugas sa Visayas region. Nahibaluan nga ang Tiglikom nagupod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City sa pagtambong sang closed door meeting upod ang 12 ka Visayas Governor sa Cebu Provincial Capital. Naistoryahan sa sinapol ang inisyal nga pagpatuman sa promisa ni Presidente Marcos Jr. sa 2022 elections nga panubuon sa 20 pesos ang presyo sang bugas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa sa mga ginakabig ng successful technologies ang Rayon says ang Batuan Technologies. Suno kay Ms. Nora Garpa, Senior Science Research Specialist sa usapang agrikultura, mayara sang 5 ka startup adapters ang Batuan Technologies adto. Sa karon ang ginabuligan naman sa Department of Agriculture amo ang Batad Green Farmers Association sa Batad, Iloilo. Ginpahayag ni Garpa sa programa nga naghatag sang balor 2.5 million pesos nga assistance ang ahensya sa asosasyon para sa ilang processing facility nga makasarang sa large-scale production. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 3 kagatos kay estudyante sa Alternative Learning System o CONAL sa siyudad sang Iloilo ang makabenepisyo sa literacy program nga Integrated Impact sa tunga sang Iloilo City Government kay St. Robert's International College. Formal na ginpermahan ang Memorandum of Agreement para sa nasambit nga programa sang Abril 21 sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas kag SRIC President Dr. Robert Galindez. Ang programa nga may pondo 1.5 million pesos may tinutuyo nga pasanyugo ng ihibalo kag abilidad sang mga estudyante. Magabulig sa pagpatuman sang proyekto ang 1,000 nga senior high school students sang SRIC kag 2 kagatos ka mga eksperto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ulog ang Earth Day 2025 sa MKNP Wasay Ranger Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala na sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources, Negros Occidental sa pagsaulog sa Earth Day 2025. Ang selebrasyon sa opisina ginhiwat sa Mount Canlaon Natural Park, Wasay Ranger Station. Sa diin pila ka aktibidad ang ila ginpatigayon, lakip na ang ceremonial tree planting and tree growing activity sa diin Sanday Penro Joan Nathaniel Gerangaya, Park Superintendent Philip Lechoncito, kag mga section chief nagtanom sang napulo ka puno sang yakal nga nagasimbolo naman sang ila commitment nga pangapinan ang katunggan kag ikampanya ang reforestation. Magluwas diri may ara man sang Eco Amazing Race nga ginhiwat isa ka eco-themed team building competition sa diin ang mga participant nagpakita sang teamwork
kagang ila ihibalo sa environmental knowledge pinaagi sa educational challenges. Ang tema sa selebrasyon sini nga tuig, Our Power, Our Planet. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Breast cancer screening sa nga ma-avail sa mga kababainhan sa probinsya sang Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalles ang balita. May aras ang libre nga breast cancer screening ang Angel Salazar Memorial General Hospital sa Antique para sa kababainhan. Pinaagi sini mas temprano nga may baluan kung may ara sila sang risgo o kung simptomas ang sakit nga breast cancer. Ang pondo halin sa Cancer Assistance Fund sa Department of Health para sa libre nga sunomammogram. Suno kay Dr. Karen Delgado, isa ka resident physician sa Angel Salazar Memorial General Hospital Cancer Unit, importante ang early detection para malikawan pa ang paglala sa nasambit nga sakit. Samtang anunsyo naman sa provincial government sa mga interesado nga magpa-screening, magpadulong lang sa outpatient department sa Angel Salazar Memorial General Hospital para may baluan ng mga tika nga dapat sundon para sa breast cancer screening. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May mga na-identify na ang Technology Commercialization Section sa Department of Agriculture Western Visayas of Agriculture nga mga mature nga technology nga sara nga matransfer sa mga kliyente nga mga mamumuma sini nga tuig 2025. Suno kay Ms. Nora Garpa, Senior Science Research Specialist, may aras ang panalawsaw sa mga controlled measure kontra fall armyworms sa mga mais pagtuon sa performance sang luya sa nagkalain-lain nga level sang corn cob solution, performance kag suitability sang mga solo varieties kagang soil fertility dynamics sang soybeans. Ginpahayag ni Garpa nga kung matumod na ang mga technologies ila ini nga gina-document. Pagkatapos naghahanda sila sa technology briefer guide sa mga protocol kag outcomes ng teknolohiya. Kag kung maaprubahan naman sang Regional Technical Working Group, nagahiwat sila sang Technology Forum. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ang inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, Abril 24, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Ma'am Erlinda Paviona Hibaler kag sa aton sining mga Facebook live viewers gopod sa aton programa. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga. Ako na ginamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Maayong aga, Pilipinas! God bless Iloilo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.